ng bati, Tatay Digong mahal. Sa araw mong ito kami nagagalak. Mula Davao hanggang buong mundo, tapang at malasakit ang iyong iniwan. Mabuhay ka, Tatay Digong, sa puso ng Pilipino. Ang pamumuno mo'y totoo at diretso. Ipagdiwang natin ang iyong kaarawan. Maligayang bati, aming mahal na Tatay Digong. Hindi ka takot sa laban, sa gulo, sa dilim. Sa bawat salitang bitaw, dama ng bayan ang layunin. Maprangka, makatao, kahit minsan masungit. Maria, nabalitaan mo na ba? Inaresto daw si Duterte. Galit na galit ang mga kababayan natin sa abroad. Oo nga eh. Sabi nila, oras na para magkaisa, zero remittance, para maramdaman ng gobyerno kung gaano tayo kahalaga. Sa mga ordinaryong The purpose ng zero remittance, ito ay panawagan ng ilang OFW para ipakita ang kanilang pagkadismaya sa pamahalaan, partikular sa pag-aresto ng dating Pangulong Duterte. Layunin nitong ipakita na ang mga OFW ay may malaking papel sa ekonomiya ng Pilipinas. Sir, bumaba ng 70% ang remittances ngayong buwan. Hindi ito biro. Apektado ang palitan ng piso at ang presyo ng mga bilihin. Dapat siguro makinig tayo sa hinaing ng OFW. Hindi natin pwedeng baliwalain ito. Hindi ako nagpadala ngayon. Kailangan nilang maramdaman ang sakripisyo namin. Wala daw tambay ng bigas, pero naiintindihan nila ang laban ni Brad. Sana lang may ibang paraan. Pros and cons nito for information. Pros, nagpapakita ng pagkakaisa at lakas ng OFW. Maaaring pakinggan ng gobyerno ang hinaing. Cons, maapektuhan ang pamilya sa Pilipinas. Posibleng gamitin ito ng ilang politiko sa sariling interes. Kawalan ng immediate na epekto kung hindi lahat ay sasama. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Oo, pero ang tanong, maimplementa ba ito? Kailangan dito ay national level coordination, commitment, at mahabang pasensya. Kadalasan, napuputol sa emosyon.